Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon, na kung saan ang mga bakbakan na ito ay kabilang sa undercard sa rematch sa pagitan ni Artur Beterbiev at Dimitri Bivol ngayong February 22, 2025 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito po ay sa pagitan ni Shakur Stevenson at Floyd Schofield. Dinipinsan po ni Shakur Stevenson ang kanyang WBC World Lightweight title. Virgil Ortiz Jr. kontra Israel Madrimov. Dinipinsan naman ni Virgil Ortiz ang kanyang WBC interim. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, na kung saan maghahig po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakuha kayo ng basehan o idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaari niyong gawing basehan ng ating comparison or ang ating mismong prediction. Nasa inyo ang huling desisyon. Para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito po sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idol, kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. At ang unahin natin dito ay ang bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson at Floyd Schofield. Itong si Floyd Schofield bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 18 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 22 anyos, height 5 foot and 7 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, November 2, 2024, Rene Teles Giron. Panalo by unanimous decision si Floyd Schofield. Eksperyensya o karanasan nitong si Floyd Schofield. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Bagamat hindi po nakasulat doon ang kanyang mga na-achieve doon sa amateur fights, pero may impresibong kartada ito doon sa amateur boxing na umabot po sa 180 wins with 20 losses lamang. At sa kanyang karanasan as a pro boxer, nakasagupan niya si Teles Giron na may 20-3. So, 20 wins with 3 losses lamang. Haskell Rhodes, 28-4. 28 wins with 4 losses. Jesus Valentin Lyon na may 23-1. At itong si Floyd Schofield, mga idol, ang na-achieve nito sa pro fights, nasungkit nito ang WBA International dyan po sa lightweight division. Skills, all-around boxer. Pagka sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon. Pressure, defensive, counter, brawler style. At syempre, mahusay din ito bilang isang technical fighter. May sweet signs of boxing din po ito. Oo. Lamang, may mga desisyon ito na medyo nagiging disadvantage sa kanya. Katunayan, nung huli niyang laban, mas epektibo siya sa long range sa suntukan or outboxing. Ang ginagawa yung nasa distansya lang siya pinapanatili. Epektibo siya doon. Ang ginagawa niya, nakipagsabayan siya doon sa Meksikano. Na kung saan muntik pa siyang madisgrasya, mga idol. Na pagtatamaan siya. May openings ito pagdating po sa sabayan na suntukan. Pero pagka ipanatili niya ang kanyang distansya, which is gagamitin niya ang distansya sa kanyang katunggali, napaka-epektibo. So, yun po ang problema dito sa kanya. Oo. Taglay dito hand speed, power, timing, at accuracy. Take note, orthodox ito pero sweet stance ito sa aktual na laban. Epektibo sa southpaw, epektibo sa orthodox. Ngayon, sa panig naman itong si Shakur Stevenson, bilang isang professional boxer, may presimo kartada itong si Shakur Stevenson, 22 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. Kasalukuyang hawak ang WBC World Lightweight title, may edad 27 anyos, height 5 foot and 8 inches, reach 68 inches, southpaw ang stance, knockout ratio 45.45%. Last fight, July 6, 2024, nakasagupa si Artem Harutyunyan. Panalo by unanimous decision itong si Shakur Stevenson. Ngayon, karanasan o experience nitong si Shakur Stevenson. Mga idol, noong 2014 ay ba Youth World Championship, gold medalist ito. Youth Olympics Game 2014, gold medalist ulit siya. 2016 Summer Olympic Bantamweight Division, silver medalist itong si Shakur Stevenson. Ngayon, sa kanyang experience bilang isang professional boxer, nag-world champion sa WBO sa featherweight division noong 2019. Nag-world champion ulit ito sa WBO doon sa super featherweight division noong 2021. At nag-unified world champion sa WBC at WBO sa lightweight division noong 2022. So, 3 division world champion itong si Shakur Stevenson. Ang skills,
Technical fighter, outboxer, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Ngayon, sinong liyamado, Kuya Dong Sports? Okay, i-detalye natin. Sa ranking ng BoxRec, out of 2,503 ka mga boksingero lumalaban sa lightweight division, rank 2 si Shakur Stevenson, rank 12 itong si Floyd Scofield sumalayo. Ngunit sa bansang Amerika, rank 2 si Stevenson out of 280, rank 5 naman itong si Scofield. Sa physical na appearance, unahin natin sa edad. 27 anyos si Shakur Stevenson, 22 anyos si Scofield. Mga idol, kasagsagang kalakasan ni Shakur Stevenson, prime po talaga siya. Itong kanyang makatunggali, 22 anyos, wala pa po ito sa prime. Kailan ba maging prime? Kuya Dong Sports. Ayon po sa mga eksperto, 25 anyos, matawag na nasa peak prime ang isang boksingero. Sila na mismo ang may sabi. So wala pa sa prime itong si Floyd Scofield. Tulad nung laban ni Floyd Mayweather at Canelo Alvarez. Kung di ako nagkamali, 23 anyos si Canelo Alvarez. Ang sinasabi ng mga boxing fans, natalo si Canelo dahil wala pa sa prime. Ganon. So, disadvantage po yan. At sa labanan na ito, magsisilbing challenger si Floyd Scofield. So, advantage pa rin yan kay Shakur Stevenson. Maraming pribilehiyo po ang kampiyon. Height, 1 inch ang diferensya. Sa power, alamang po si Scofield, 66.67% ang kanyang knockout ratio, 45.45% ang knockout ratio nito si Shakur Stevenson. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. So, parehong aktibo na lang maglalaban. Sa experiensya, dito naman tayo sa experiensya. Bagamat pareho silang nag-ugat sa amateur boxing, mga idol, pero si Shakur Stevenson, 3 Division World Champion na. So, 60-40. Pagdating po sa experiensya. Sa skills, all-around boxer kontra technical fighter, outboxer, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Mga idol, lamang si Floyd Scofield sa skills kung tutuusin. Kaso lamang, kumbaga mga idol, hindi pa niya gamay ang kanyang skills. Kumbaga, kung sa sasakyan mga idol, maganda ang kanyang sasakyan, pero baguhan pa lang siya sa pagmamaniho. Ganon ang kinalabasan nitong si Floyd Scofield. Oo. So, 55-45 in favor of Shakur Stevenson ang masasabi ko dyan. Sa skills. Kasi si Shakur Stevenson, masasabi natin expert na ito sa kanyang skills. Dito kay Floyd Scofield mga idol, medyo may mga ano pa siya, dapat i-align sa kanyang skills. Pero kung hindi lang si Shakur Stevenson mga idol ang katunggalin ito, magandang skills ng batang ito. Kaso Shakur Stevenson kasi yan eh. Numero unong boring kung lumalaban, pero siyempre ang kanyang sweet science of boxing naman ay talaga namang epektibo. Boring nga lang. So ngayon, sinong llamado Kuya Dong Sports? Siyempre Shakur Stevenson, 60-40 po yan. Ngayon, prediction natin, Shakur Stevenson by unanimous decision. Kuya Dong Sports, wala ba chansang manalo si Shakur Stevenson sa pamamagitan po ng technical knockout? Mayroon, 1-9. Posibleng i-knockout yan ni Shakur Stevenson doon po sa 1-9. Yun ang pinakaano na magawa ni Shakur Stevenson na i-knockout yan. Na kung saan makuha ni Stevenson ang tamang adjustment. At syempre, pagka nakita ni Stevenson na magugrogi, syempre may kalalagyan talaga. May lakas naman si Shakur. Kaso lang nadaig ito sa kanyang over-defensive. Malakas si Shakur Stevenson mga idol, may lakas po yan. Doon ko nakita ang lakas niyan sa laban kay Jamil Herring. Problema nga lang, siyempre nadaig po sa nagiging over-defensive, which is naging boring tuloy ang kanyang performance. Oo. So, anong tsansa ni Floyd Scofield? 60-40, it means, ang tanging tsansa lamang nitong si Floyd Scofield, ang maka one punch knockout, Kuya Dong Sports, may tsansa ba makapag-knockout ito yung Scofield? Yung sinasabi mo dyan na one punch knockout, syempre, maka-upset ito, ang pinakatsansa ni Floyd Scofield, maka-upset, maka one punch knockout. May posibilidad ba makakuha yan? Oo. Hindi naman purkit na pagkagaling ni Shakur Stevenson sa depensa ay hindi rin talaga natatamaan. Natatamaan paminsan-minsan. Paano yung paminsan-minsan kung mapuruhan naman talaga, di ba? So, tayong dyan sa ni Floyd Scofield ay ang maka-upset si Shakur Stevenson by knockout.
Dahil kung sa puntusan, tagilid talaga tong batang to kay Shakur Stevenson. Oo. Pero ganun pa man mga idol, hindi ibig sabihin noon na sa ano natin dito tagilid talaga sa puntusan, walang tsansa. Ano yan this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ito ay piho ang pagkatalo. Hindi porkit ang Yamado ay nakakapyo sa panalo. May mga kamay din at may power din po itong si Floyd Scofield. Malay natin, kung matamaan niya si Shakur Stevenson tapos mapuruhan, hindi man niya mapabagsak pero iindahin naman ni Shakur Stevenson. Yung tipong mawala sa mawala sa panimbang. Yung matama ng equilibrium ba yun? yung dito sa ano? Yung tulad yung nangyari kay Solani Titi nung susuntog ni Casimiro na tagilid na. Malay natin makaganon siya, maka one punch. So upset lang po talaga ang sansa nitong si Floyd Scofield. At ang upset na yan, knockout po para talagang ganun talaga. Pero hindi ibig sabihin noon na walang chance sa puntusan din. Mayroon. Dito kasi sa ating channel mga idol, hindi natin minamaliit ang mga dihado. Hindi. Bakit? Hindi porkit dihado. Piho ang pagkatalo mga idol. Tandaan nyo yan. Kaya nga marami pang nadali sa upset Kaya nga may tinatawag tayong upset Okay. Ngayon, dadako naman tayo sa Berhel Ortiz kontra Israel Madrimov. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig sa magsisilbing challenger na si Israel Madrimov. Israel Madrimov bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 10 wins with 7 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Sa kanya nag-isang talo sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 29 anyos, height 5 foot and 8 inches, reach 68 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 70%. Last fight, August 3, 2024, nakasagupa si Terence Crawford. Talo si Israel Madrimov by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya nitong si Israel Madrimov. Mga idol, noong 2014 silver medalist ito sa Asian Games. At noong 2018 edition sa Asian Games, gold medalist itong si Israel Madrimov. At nag-world champion ito sa WBA, diyan po sa super welterweight division. Natalo nga lamang ito sa laban kay Terence Crawford. So dating world champion si Israel Madrimov. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking. Rank 3 sa WBC si Israel Madrimov. Rank 4 sa WBA. Skills si Israel Madrimov, technical fighter. Pressure, pero di po basta-basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Aabanti lang ito. Susundan ang katunggali. Nagpapakawala ng jab, pero pinapanatili ang distansya. Jab, one to combination. Pasok pagka naka-timing. Timing lang talaga. Tapos, ang defensive style nito, back pedal, moving around sa kanyang katunggali. Lumalaban din ito sa distansya, counter. Pagdating sa tibay, masasabi natin may tibay din itong si Israel Madrimov. Bakit? Sa puntusan lang ito natatalo. Which is isang knockout artist pa ang tumalo sa kanya na si Terence Bud Crawford, na kung saan nagmumukha tuloy na walang lakas si Crawford doon sa kanilang suntukan mga idol, dahil itong si Crawford doon sa welterweight division, alam naman natin na halos puro knockout ang sinapit ng kanyang mga naging katunggali. So, may tibay lang po talaga itong si Israel Madrimov. Pagka sinasabi naman natin may tibay, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Okay, sa panig naman itong si Berhel Ortiz. Bilang sa professional boxer, may presimo kartada itong si Berhel Ortiz. 22 wins with 21 wins coming by way of knockout, undefeated. Kasalo kayong hawak ang WBC interim. May edad 26 anyos at ang height 5 foot and 10 inches. Reach 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 95.45%. Last fight, August 10, 2024, nakasagupan niya ang kapwa niya knockout artist na si Sergio Buhachok. Panalo by majority decision itong si Berhel Ortiz. Pero sa laban na yun, para sa akin, talo si Ortiz. Bagsakan sila doon mga idol. Karanasan o experience ni Berhel Ortiz bago ito pumasok sa professional boxing. Noong 2013, naipanalo niya ang Junior Olympics at 7 times national champion ito sa bansang Amerika. Na may impresibong kartada sa amateur boxing, 140 wins with 20 losses. Ayan po ayun ang pinaka-experience sa amateur nito si Berhel Ortiz. Ngayon, bilang sa professional boxer, nag-WBA gold sa welterweight division. At nag-amok na ito kay Terence Crawford doon sa welterweight division, hindi pinagbigyan. Hanggang sa, siyempre bata pa siya noon mga idol, lumalaki, bumibigat ang timbang, nahihirapan kumuha sa timbang. Kaya may laban ito na nakansilado. Dahil nga, kung nag-collapse siya mga idol dahil naubusan niya ng tubig sa katawan. At ngayon sa kasalukuyan, hawak ang WBC interim sa super welterweight division. Nakasagupa si Sergio Buhachok, Tomas Delorme, Frederick Lawson, at marami pang iba na kung saan mga dating world title contender po mga idol.
Skills ito si Beryl Ortiz, boxer, puncher. Pressure party style, defensive style, brawler style, counter punching style. Timing, kung bumaba ito nasuntok, taglay ang power, accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi natin, average lamang po ang kanyang depensa. Weaving, cover. Sa madaling salita, halos umaasa lang sa lakas itong si Beryl Ortiz. Okay, dadako na tayo sa ating comparison. Sa ranking ng BoxRec, out of 2,161 ka mga boksingero lumalaban sa Super Welterweight Division, rank 3 si Beryl Ortiz at rank 4 si Israel Madrimov. So dyan sa ranking mga idol, dikit na sila. Ngayon, sa boxing scene, WBC interim, so didipinsahan ni Ortiz yan kontra sa rank 3 na WBC. So nasa top ranking pa rin ito si Madrimov mga idol. So dikit lang din. Dahil secondary belt lang naman yata itong interim. Which is, ang kampiyon dyan ay yung The Tower Inferno. Kakayanin kaya ng dalawang ito kung sino mananalo sa kanila, si Bastian Fundura. Napakatangkad nun, 6 foot and 6 yata yun. Ngayon, sa height, mas matangkad si Ortiz ng 2 inches. Sa reach, 1.5 inches. Sa edad, parehong sa prime, 26 anyo si Ortiz, 23 anyo si Israel Madrimov. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Knockout ratio, 95.45% knockout ratio ni Ortiz. Knockout ratio ni Madrimov, 70%. So, labanan ito ng knockout artist. Pero nandito tayo sa comparison, so lamang po sa power si Beryl Ortiz. Karanasan o eksperyensya. Parehong nag-ugat sa amateur. Sa uri ng kilaban sa pro, lamang naman si Israel Madrimov. Lalo na dito po sa Super Welterweight Division. So, 55-45 in favor of Madrimov sa experience. Sa skills, 55-45 in favor of Madrimov. So, sa power, height, reach, sa sitwasyon which is hawak ni Ortiz ang WBC interim, at sa ranking lamang si Ortiz. So, mga idol, close lang para sa akin ito. Hindi ito, naku po, hindi ko masabing 60-40, hindi ganon. Para sa akin, ano lang to, 50-50 ito mga idol. Napaka-close lang po ng dalawa. Oo. 50-50 lang ito para sa akin. Kung sabihin natin 53-47, 50-50 na lang. Kasi yun ang para sa akin na yun ang angkop, yung 50-50. Sa tingin nyo ba, makakapiho si Beryl Ortiz na manalo pagka ang laban nawis sa puntusan? Napakaliksi ni Madrimov. Bukod sa maliksi ito, masipag din bumato na suntok. Napakamagalaw ng boksingirong ito. Napakahirap patamaan pag ganun kagalaw. Si Ortiz hindi naman tumabilis hindi naman maliksi si Ortiz suntok. Kaya mahirap na laban to para kay Ortiz mga idol. Lalo na kung ipapanatili ni Madrimov ang distansya. Ayari siya sa puntusan dyan. 50-50 nga ito para sa akin. So, anong prediction mo kay Rome Sports? Okay, prediction na tayo. Mahirap pumili mga idol. Gusto ko si Israel Madrimov. Gusto ko rin ang galaw ni Beryl Ortiz. Boxer puncher kontra technical fighter. Pero wala namang tagline na sweet sense of boxing si Israel Madrimov. Walang ganoon. Technical lang talaga sila lumaban. Hindi hybrid na pagka-technical fighter. So, gusto ko kasi Madrimov Gusto ko si Madrimov. Gusto ko rin si Ortiz. Ang hirap pumili mga idol pag 50-50. Okay. Beryl Ortiz by technical knockout, 1-10. Kaya Rome Sports, may chance bang manalo si Ortiz kung mawi sa puntusan? Gayong nasabi mo na kanina na delikado si Ortiz sa puntusan dito. Gamit ang kanyang laki, height and reach advantage with power, yon ang maasahan kay Ortiz. Na kung saan magawa niyang may domina ang laban. At syempre, yung mga pribilehiyo as undefeated, which is siya po ang mabango dito sa mga mata ng mga hurado, na kung saan kung magkaroon ng close fight, pwedeng sabihin na hindi sapat ang nagawa ni Madrimov. So, yan po. May chance pa rin naman. Which is pabor nga ako manalo si Ortiz sa pamamagitan po ng knockout, maging sa decisions, split decision, unanimous decision, kasama na doon ang favoritism, kasama na doon ang politika. Kasama na doon, mga idol.
Okay, pabor ako kay Berhel Ortiz, pero pagka nawi sa puntusan, delikado talaga si Ortiz dyan, sabi ko sa inyo. At tandaan natin na hindi ko nakikita ang kahinaan ni Israel Madrimov. At tandaan natin na sa tingin ko, for the first time mapapalaban si Ortiz sa ganito magalaw na opponent. Oo. Kasi yung huli niyang laban sa super welterweight division ng si Buhatchok, pressure fighter yun eh. Pressure fighter brawler yun eh. Oo, pressure fighter brawler yun. Nung saan talagang napalaban si Ortiz doon ng husto. Talo pa nga siya sa paningin ko. Majority decision eh. Dapat ganun eh. Talo siya dapat doon eh. Yun nga ang problema. Pagka Dayo kasi si Bochok noon eh. Dayo nga ba? Parang Dayo nga. Tapos pangalawa, yun yung favoritism. Pag closed fight. Pero kung titingnan natin kung bubak, sa tingin ko parang lamang pa si Bochok doon eh. Okay, sa panig naman ni Israel Madrimov. Israel Madrimov mga idol, dahil 50-50 nga ito. Siyempre, hindi katakataka o gulat-gulat na mananalo ito sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. Hindi talaga katakataka. Bakit? Una, mas sanay siya dito sa super welterweight division. Si Ortiz kamakailan lang yan. Pangalawa, technical kung lumalaban. Sumagaling sa puntusan. Ang kailangan lang ni Madrimov dito, huwag sumabay, huwag dumikit kay Ortiz. Ipapanatili lang niya ang kanyang distansya tulad ng kanyang ginawa kay Crawford. Iba na, sa mga nagtatanong kasi, sabi, Crawford yun eh. Oo, alam naman natin na technical fighter din si Crawford. Technical to technical. Pero dito kasi, si Ortiz kasi, mas medyo may pagka-flat-footed si Israel Madrimov. Magalaw to. Pwedeng maunahan lagi si Ortiz dito. Pwedeng matalo si Ortiz sa puntusan. Which is hindi po yan katakataka o kagulat-gulat. Na para sa akin nga, gusto ko nga rin itong si Israel Madrimov. Sa tingin ko nga, delikado si Ortiz talaga dyan sa puntusan. Kaso mga idol, yung laki, yung power ni Ortiz, yung pagkamagalaw ni Madrimov, posible yan matimingan ni Ortiz. At hindi maiwasan dito ang inside fighting. Pero kung makuha ni Israel Madrimov ang mapanatili ang kanyang distansya mula sa early rounds hanggang 12 rounds, patay si Ortiz. Delikado siya sa puntusan. In and out lang ang gawin ni Madrimov dyan. Suntok dalawa, suntok isa. Matamaan lang ng jab, puntos na yun eh. Jab, sabay alis para di ma-counter. Kasi yung laki ni Ortiz, ang isa sa posibleng magpahirap naman talaga kay Madrimov. Oo. Kaya pumabor ako kay Ortiz. Yung laki kasi ni Ortiz, my idol, isa yan. Laki ni Ortiz, yung power, na kung saan kung mag-aggressive naman si Ortiz. So dito mga idol, isang magandang labanan ito, isang ma-action na suntukan ito. Na kung saan hindi po talaga kagulat-gulat sa panig nitong si Madrimov na mananalo yan. Sa pamamagitan po na unanimous decision. Split decision. Dahil ang gagawin lang talaga niya, huwag siyang sumabay kay Ortiz, ipanatili niya ang kanyang distansya, ang gagamitin niya ay ang panglungrin sa suntukan, jab 1-2 combination sabay alis. Ikot sa kabila, ikot sa kaliwa, ikot sa kanan, which is kayang-kaya niyang gawin yan dahil technical fighter nga siya. Kuya Dong Sports, may chance pang manalo si Israel Madrimov sa pamamagitan ng knockout? Oo. Once na magawa niyang ma-outbox si Ortiz, imposibleng hindi magkaroon ng pinsala itong si Berhel Ortiz. Dahil itong si Israel Madrimov na may knockout ratio na maabot po sa 70%, imposibleng hindi yan masasaktan si Ortiz din. Sanhi ng pagkapinsala, una sa lahat yan, pinsala. At pagka nagawa niya na outbox, so ibig sabihin mabubugbog. Siyempre yung pinsala noon mga idol, inday ni Ortiz. At sanhi na pagkatalo ni Ortiz by technical knockout or stoppage. Mga run kaya Kuya Dong Sports, siguro magsimula siguro yan mga 8 to 12. Oo. Di ba ang prediction mo 1 to 10 Ortiz? Yes. At doon po dyan sa early second half sa laban, pwedeng magbago ang galaw ni Ortiz at pwede rin magbago ang galaw ni Madrimov na kung saan itong si Ortiz magiging malamya na. Tapos ito si Madrimov maliksi pa rin. So mabubugbog dyan magsimula. Ang problema doon kung makounter siya ni Ortiz dahil sa kapabayaan or magiging kumpiyansa itong si Israel Madrimov. Dahil alam naman natin na si Ortiz talagang power puncher, knockout artist yan. Isang suntok lang ang kailangan niya.
Pag nakapuro yan, may kalalagyan talaga ang tatamaan. Nagets nyo? Nagets nyo po yung aking ibig sabihin? Sa 1 to 10, sa 1 to 10 na sa 1 to 10 na prediction ko para kay Ortiz na knockout, kasama na doon na kung saan maging dihado si Ortiz doon sa mga later rounds or doon sa 8, 9, 10, posibleng maging magbago ang galaw Ortiz, bumabagal, tapos si Madrid mamanatili ang kanyang tapos lalabas na doon ang kanyang kahusayan sa teknikalan na kung saan mabubugbog niya si Ortiz. Ang problema doon kung makounter siya ni Ortiz dahil magiging kumpiyansa si Israel Madrid doon sa sitwasyon na yan. Gets nyo, yun ang ano ko dyan. Pagka nagkumpiyansa si Israel Madrimov, sasabay ito, dinikit kay Ortiz. Isang suntok lang kailangan ni Ortiz dito, katawan o mukha. Kuya Dong Sports, wala kang nakitang kahinaan kay Israel Madrimov. Oo, wala akong nakitang kahinaan. Pero hindi ibig sabihin na hindi yan marunong ma-knockout. Nagkataon lang na kaya niya ang suntok noong huli niya nakalaban, si Chris Crawford. Kaya kabang-abang, isang magandang laban din po ito mga idol. Hanggang dito lamang ito Manong Sports PH. Medyo napahaba yung ating talakayan. God bless sa inyong lahat.